Okay, tingnan natin yung konsepto ng Bagani. Ano yung konsepto ng Bagani? Ang Bagani ay isang salitang Austronesian na nangangahulugang walang takot. Austronesian po, yan po yung wika ng ating mga ninuno. Now, ito po ay mula sa salitang Tagalog na bayani o sa Malay word o bahasa Malay word na berani at Javanese na wani. So, yung Bagani pala na salita sa warrior ay nagsimula sa salitang bayani. At itong Javanese word na wani, wika ng ating mga ninuno, kailangan makita nyo ang kahulugan niya, napakaganda. Ano bang ibig sabihin ng salitang wani? Ang wani ay may kinalaman sa pagtulong, no? At sa kakayahan, kahusayan, at sa pagsasaayos ng kabuuan ng iyong grupo o alinmang gawain. So ibig sabihin, yung kabayanihan ay hindi lang ito tapang. Hindi lang ito kagitingan. Ang bayani ay may kinalaman din sa excellence, kakayahan, kahusayan, sa pagsasaayos ng lipunan. Kaya mga kaibigan, napakagandang isipin. Paggamit ng inyong kakayahan, talento, ng inyong lakas sa pagsasaayos ng lipunan. Yan po ang makikita natin dito. No? Ang salitang wani, kaya ang government employee ay tinatawag na kawani. Wani ng pamahalaan. Sapagkat ang wani ay may kinalaman sa pagtulong at malasakit. So again, yung salitang Bagani ay nagmula sa salitang bayani at sa salitang wani. Nang ibig sabihin ay tumutulong at nagmamalasakit. At nagsasaayos ng lipunan gamit ang kanyang kakayahan o kahusayan. No? Ayon kay Dr. Zeus Salazar, ang konsepto natin ng bayani sa buong Pilipinas ay may kinalaman sa tungkulin na magsaayos ng kalagayan ng bayan o ng grupong kanyang kinabibilangan. Tumulong sa kapwa, lalo na laban sa panganib upang protektahan ng bayan at kapwa. No? So yan po ang makikita natin. Isang halimbawa ng Bagani, no, ay yung Bagani o Bahani sa grupong Manobo sa Mindanao. At ang Bahani po ay isang gentle at harsh knight, no, of the village na ang kanyang trabaho po ay itama ang mga mali o resbakan, ang ang isang ng agrabyado. At ginagawa ito, may proseso to, hindi to basta-basta na trip mo lang 'di ba? Ikaw ay gagawa na ng karahasan. Hindi ho ganoon. Merong performance of a ritual act. Ginagawa lamang po yan after na mag-ritual. After na malaman nila sa kanilang proseso na makatuwiran dahil matuwid. From matuwid, makatuwiran ang kanilang gagawin. Ang kanya pong gawain ay pwede niyang gawin na mag-isa o meron siyang mga pipiliang kasama, no? Under his command. At ito po, no, nakakatuwa ito. Parang kawal na Pilipino. Hindi po siya naglilingkod sa kahit na sinong opisyal o leader sa pamayanan o sa bayan. No? At ang kanya pong serbisyo, ang kanyang paglilingkod ay pwede hong hingin ng kahit na sino sa bayan. Mababa man o mataas na tao, mahirap o mayaman, kamag-anak o hindi. At hindi siya pwedeng tumanggi kung siya ay hingin na gawin ang kanyang katungkulan. Mga kaibigan, hindi po ba yan po kayo? Mahal naming mga kawal. Yan na yan po. Hindi kailangan maging kolonyal ang ating sinasaligan na konsepto. Yan po ang pagkatao ng kawal Pilipino. So, kung titignan po natin yung mga Bagani, kailangan panatilihin nila yung kanilang mabuting kalooban. Kaya ho sila nagtatato. Kasi imbis na isuot nila yung mga ginto ng ating mga ninuno, ang ginagawa po nila, sila po ay nagpapatato. No? At hindi tato ang tawag nila. Yung tato
'di ba? Parang ngayon may stigma yung tattoo kapag may tattoo ka sa katawan mo, para kang ex-convict, masamang tao ka, addict ka, no? Ah, hindi ho totoo 'yun sa ating mga ninuno, lalo na no, sapagkat halimbawa kilala natin si Apo Wang-od, Oday, no? Ng tribong Botbot sa na taga Buskalan sa Kalinga, ay siya po yung pinakahuling tattoo artist na nag-tattoo ng mga warriors. Ang tawag po sa tattoo ay patek o batek sa Visayas. So nilalagyan na ng batek. Bawat nagwawaging kawal o bagani nung unang panahon, siya po ay nilalagyan ng batek at yun yung proteksyon niya sa kanyang kaluluwa. Yun ang anting-anting niya. Kaya yung ating mga ninuno, pag marami ho silang batek, ibig sabihin sila po ay nagwagi sa labanan at sila'y skilled. Skilled sa labanan. Sila'y mahusay na mga sundalo ng ating mga ninuno. At kaya kapag marami kang batek o marami kang tattoo, ikaw ay mahusay na mandirigma, ang tawag sa'yo ay batikan. Kaya sa Pilipinas, ang tawag po natin na batikan ay nagmula po sa ating mga bagani, ninunong bagani. So yun po, kaya pinagdiriwang natin si Lapu-Lapu, ang matapang na dato ng Mactan, na siyang sumupil sa kaliluhan ni Magallanes o ni Magellan sa Battle of Mactan noong April 27, 1521. Mga bagani po yan, mga skilled warriors, mga batikan, mga hangaway, ang tawag nila sa Bisaya, mga ngayaw, no? Headhunters, mga may tattoo. Ang tinawag eventually ng mga Espanyol, mga pintados. So yun po ang ating mga ninunong bagani o ninunong bayani. Now, sa marami sa atin, ang konsepto natin ng kabayanihan ay nagmumula sa Western concept. Yung concept of a hero na mula sa Greek mythology na kailangan para kang tumataginting ang iyong record, no? Ikaw ay may extraordinaryong lakas, extraordinaryong kapangyarihan tulad ni Hercules, no? Pero sa totoo lang, may malaking pagkakaiba po. Hindi mo magkatumbas ang bayani at ang hero. O kung itinutumbas man ito, hindi sila magkasing kahulugan. Magkatumbas pero hindi magkasing kahulugan. Bakit po? Ang bayani po ay iba sa heroes o hero, sapagkat ang hero, ang kanyang preokupasyon ay ang sa kanyang sariling persona o yung individualismo. No? So yung kaya nga yung mga heroes, 'di ba, may heroes welcome. Meron individualismo, meron silang mataas na tingin sa kanilang sarili. Samantalang ang bayani ay ang kanyang tuon ay nakapaloob sa kanyang sariling grupo at sa pagpapaibayo ng interes ng grupo ayon kay Zeus Salazar. So kaiba sa isang heroe o hero, ang bayani, ang kilos niya ay batay sa ugaling bayan, kung saan mas pinapahalagahan ng pagpapakita ng kababaang loob at ang pagiging katulad lamang ng kasama. Kumbaga, hindi patatayuan ng monumento ang mga bayani. Diba? May mga pambansang bayani na nagtatag ng ating bansa, pinatatayuan natin ng monumento. Pero hindi mo kailangan maging ganon. Hindi mo kailangan maging napakataas upang ikaw ay maging bayani. Yun po ang kahulugan nito. Hindi katulad na makikita natin, di ba? Kina Napoleon Bonaparte. Meron silang sariling persona. May kaunting yabang na sila ay hero. Makikita din natin ito sa sa ating mga propagandista ayon kay Zeus Salazar, na sila ay mayroong consciousness na sila ay hero. Diba? Gayon din ang ilan sa ating mga personalidad sa kasaysayan. Alam niyo, hindi naman po masama ang maging hero. No? Kasi syempre, kapag ikaw ay nagiging popular, ikaw ay nagiging hero. Diba? Pero, kailangan makita din natin na hindi lang yung pagiging hero ang
punto ng pagiging isang kawal. Hindi. Ang punto ng pagiging kawal ay hindi para ikaw ay maging mataginting at ikaw ay sumikat. Ang punto ng kawal ay, di ba, ay gamitin ang iyong kahusayan upang ipagtanggol ang bayan. Oh? Tulad ng ginawa ng mga bagani natin noong 1521. Tulad ng ginawa ng ating mga revolusyonaryong katipon noong 1896. 'Di ba? In lahat sila walang monumento. Hindi lahat sila ay naging sikat o nalaman natin ang pangalan, pero sila ay lumaban. 'Di ba? Ang mga kawal Pilipino sa panahon ng unang republika. No? Minsan nakapaapa yung mga iba. 'Di ba? Kulang sa sandata. Pero patuloy na lumaban. Pwede naman nilang sabihin, uwi na tayo. Hindi. Sila ay namatay. Sila ay lumaban para tayo ay lumaya sa panahon ngayon. Yan din yung makikita natin sa ating mga lolo at lola veterano. Di ba? Sa panahon na iyon, yung iba 17 years old lamang, underage, pinauwi. Nung sila gustong maging kawal, maging sundalo. Sabi ng mga Amerikano, umuwi na kayo. Kailangang iligtas ang mga kabataan. Pero hindi. Nagbuo pa rin itong mga ROTC cadets na ito. Mula sa PMA at sa iba't ibang pamantasan at sila'y nagbuo bilang hunters, ROTC guerrillas. Ganon din ang ginawa ng marami sa ating mga kababayan, nagbuo bilang mga guerrilla. Lalo na nung bumagsak ang Bataan. Alam nyo na lahat ng kwento na nangyari sa Bataan, hindi ba? Ang mga kabataang Pilipino na pumasok, nag-training bilang ROTC, pumasok. Nung mga huling araw, nung nananalo tayo laban sa mga Hapones, hindi sila makapasok sa Bataan. Hindi nila makuha ang ating stronghold mula January hanggang Marso. Pero nung nagpanibagong lakas ang mga Hapones, April, iniwan tayo ng mga Amerikano, hindi na tayo binigyan ng pamahalang Amerikano, hindi na tayo binigyan ng mga gamot, ng mga bala, ng mga supply, ng mga baril. Anong ginawa ng ating mga kawal? Wala na, ubos na ang bala. Sa Mount Samat, anong ginawa nila? Naghuhukay na lang sila ng boulders upang itapon sa mga Hapones sa mga bato, gumulong sa mga Hapones sa mga bato dahil wala na silang bala. Nakita nila ang kanilang mga kasama, kanilang mga kaibigan ay sumasabog ang mga katawan. Pero hindi sila umuwi. Sila ay patuloy na lumaban hanggang sumuko ang mga Amerikano. At dahil dito nagkaroon ng death march. Pinagmarcha ang mga kawal sundalo, Pilipino at Amerikano. Ang mga nagpapabagal sa marcha, yung mga may sakit na, yung mga nanghihina, Abril yun. Ang init ng araw. Nanghihina yung mga kasama, babarilin ka na lang, bigla ng mga Hapones. Pero anong ginawa ng mga kawal? Umiiral sa kanila yung kapatiran, pag-ibig at pakikipagkapwa-tao. Sila ay binuhat nila ang mga kasamahan kahit sila mismo ay nanghihina. Kung ang kasamahan nila hindi na makalakad. Kahit po sila ay natalo, sila po ay may tangal, may puri, may karangalan. At maging ang mga sibilyan, hindi sila patatayuan ng monumento, mga tumulong noon kahit na delikado, kahit mapapatay sila ng Hapon pag sila'y nahuli, sila'y nagtapon ng pagkain sa mga nangangailangan na pagkain na sundalo ng death march nung sila'y pinasakay naman sa tren mula San Fernando hanggang Kapastan. Marami yung ganyang kwento sa panahon ng death march. Bagamat bumagsak ang Bataan, ang diwa ng ating pakikibaka at kagitingan, ng kagitingan ng kahulugan ay lumaban kahit na nahihirapan, magpatuloy kahit na may mga balakid. Ang kagitingan ng Bataan
nang ito ay bumagsak ay kumalat sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng mga gerilya na nagpalaya ng mga bayan-bayan sa Pilipinas. Ang bayani ay isang nagpukusang nakikipagtulungan ng walang anumang bayad sa mga gawaing pangkomunidad. Yan po ang diwa ng bawat kawal Pilipino. At dapat na ikalat natin ang diwa na yan sa lahat ng Pilipino.